Isang malaking tanong ang muling umiikot sa mundo ng boxing. Kung natuloy noon ang Terence Crawford versus Manny Pacquiao, kaya nga ba talagang patulugin ni Crawford ang pambansang kamao? Ayon sa post ng World Boxing News, sinabi umano ni Terence Crawford na ginawa niya ang lahat noon para maikasa ang laban nila ni Manny Pacquiao noong pareho pa silang nasa top rank. At higit pa roon, mataas na mataas umano ang kumpiyansa ni Crawford na kaya niyang i-knockout si Pacquiao. Para kay Crawford, ang agresibong estilo ni Manny ang maaaring maging susi. Dahil kapag sumugod si Pacquiao, kailangan lamang umasa ni Crawford sa timing, counter-punching at accuracy para salubungin ang Filipino legend. Sa madaling salita, hindi umano niya nakita ang pressure ni Pacquiao bilang isang problema. Nakita niya itong isang pagkakataon. Isang pagkakataon para hulihin ang isang agresibong Manny Pacquiao gamit ang counter-punches. At kung gaano kataas ang confidence ni Crawford, umaabot umano sa 1,000% ang paniniwala niya na kaya niyang patulugin si Pacquiao. Pero may isang mahalagang detalye. Hindi na nasa kasagsagan ng kanyang prime si Manny nang tuluyang sumikat si Crawford sa elite level. Ang pinakamapanganib na bersyon ni Pacquiao ay karaniwang iniuugnay sa kanyang dominanteng panahon mula 2006 hanggang 2012. Ang panahong mabilis, explosive, agresibo at halos imposibleng hulihin ng maraming kalaban. Kaya nananatiling isang napakalaking what if sa boxing history ang Crawford-Pacquiao. Dahil hindi lamang ito tungkol sa dalawang mahusay na boksingero, ito ay tungkol sa dalawang magkaibang estilo, speed at volume laban sa timing, versatility at counter-punching. At hanggang ngayon, hindi na masasagot sa ring ang tanong kung sino talaga ang mananalo. Sa kanyang official Facebook page, muling nagpakawala ng matapang na pahayag si Casimero tungkol kay Luis Nery at Naoya Inoue. Ipinagmalaki ni Casimero na kinaya umano niya ang malakas na suntok ni Nery, ang parehong fighter na nakapagpatumba kay Naoya Inoue sa kanilang laban. Ayon sa kwento ni Casimero, tinamaan siya ng malakas na left hook ni Nery, pero sa halip na bumagsak, napaatras lamang umano siya. Samantala, si Inoue ay napabagsak sa kanilang laban. At dito naging mas matindi ang punto ni Casimero. Ipinakita niya ang pagkakaiba sa naging resulta ng suntok ni Nery laban sa kanilang dalawa. Para kay Casimero, kung ang isang suntok ni Nery ay nakapagpatumba kay Inoue, ngunit hindi siya nito napabagsak, maaaring may ipinapakitang kakaibang katangian sa kanyang durability at kakayahang tumanggap ng suntok. Ipinunto rin niya ang naging resulta ng kanyang laban kay Nery. Ayon sa kanyang salaysay, 6 na beses niyang napabagsak si Nery at natapos ang laban nang hindi umano siya nagkaroon ng seryosong pinsala. Samantala, nang harapin ni Inoue si Nery, ibang klase naman ang naging larawan ng laban. Nakatanggap si Inoue ng malaking problema matapos ang knockdown, ngunit nakabawi siya at kalaunan ay napatigil si Nery. At dito nagiging interesante ang hypothetical matchup dahil sa boxing, hindi laging sapat ang paghahambing ng resulta ng magkakaibang laban. Styles make fight. Maaaring matalo ng isang fighter ang kalaban na nahirapan ng isa pa. Hindi dahil mas mahusay siya sa lahat ng aspeto, kundi dahil mas pabor sa kanya ang estilo ng kalaban. At kung sakaling magharap sina Casimero at Inoue, iyon mismo ang magiging sentro ng usapan. Ang bilis ni Inoue, ang timing niya, ang precision. Laban sa kakaibang unpredictability, power at veteran experience ni Casimero. At kung sakaling dumating ang araw na magtagpo nga sina Casimero at Inoue, doon malalaman kung ang mga matatapang na pahayag ay salita lamang o babala sa isang laban na hindi dapat balewalain. Pero may isang bagay na malinaw. Sa boxing, hindi nasusukat ang laban sa tapang ng salita. Nasusukat ito kapag nagsara na ang pinto ng ring, kapag tumunog na ang bell, at kapag wala nang natira kundi ang dalawang mandirigma sa harap ng isa't isa.